Isa sa mga lugar na pinangangambahang uulanin dahil kay Bagyong Dindo ay ang Bicol Region. Alamin po natin ang mga paghahandang ginagawa roon mula kay Romel Lopez. Romel? Paulo Jerry, dito nga sa lalawigan ng Albay, isang beses nang umulan sa buong maghapon. Halos tumagal lang yan ng 5 minuto at hindi pa nga dahil sa Bagyong Dindo niyan, kundi dahil sa hanging habagat na pinalakas lang ng bagyo. Walang nakataas sa storm signal sa Bicol Region. Pero malakas na ulan pa rin ang saglit na dinala ni Bagyong Dindo rito kanina. Malalaki rin ang alon sa dagat. Kaya naman agad binalaan ng mga mangingisda na wag nang pumalaot. Bigyan na natin sila ng warning na wag na maglayag. Dahil nga dyan sa gale warning na yan, dahil hindi natin masabi ang karagatan pagdating sa gitna. Pagkagat ng dilim, bukas pa rin ang mga tindahan sa plaza sa lungsod ng Legazpi. Tila walang bagyong nagbabanta sa lugar. Hindi mas masaya. Kasi pag may bagyo, natural na magka-nervyos ka. Di maalis yung takot nung nakaraang taon ng 2006 sa Bagyong Reming. Siyempre may nervyos. Bantay sarado ngayon ang lokal na pamahalaan ng mga bayan ng Santo Domingo at Ginobatan na sinalanta ng flash flood noong 2006 sa Bagyong Reming. Nakatutok din ang probinsya sa bayan ng Malilipot at Manito na pinerwisyo naman ang husto ng landslide noong 1995 kung saan 44 ang namatay. Sa ngayon, otomatikong magsisilbing evacuation center ang mga paaralan sa Albay. Para naman sa mga nais humingi ng tulong, tumawag lang sa hotline ng PDRRMC sa numerong 052-480-3775. Paulo Cher, hanggang sa mga oras nga na ito na hating gabi na halos ay nananatili pa rin maayos ang lagay ng panahon dito sa lalawigan ng Albay. At ganun pa man ay nangangako naman ng lokal na pamahalaan na matuloy daw silang magbabantay. Ito para na rin sa kaligtasan ng mga kababayan natin dito, lalo na't ang target nga nitong lalawigan ay magkaroon ng zero casualty sa pagtama ng kahit anumang sakuna. Paulo Cherry. Live mula sa Albay, Bicol, Romel Lopez. Maraming salamat. Mobile phone, mobile toilet, mobile registration. Lahat po ngayon ay on the go. Kaya may isang grupo nakaisip ng on the go na paraan para makatulong sa mga batang hindi nakakapag-aral. Ang Mobile Blackboard. Alas 2 ng hapon, abala na ang grupong ito ng mga guro ng Verlani Foundation. Pero imbis na eskwelahan, ang plaza ng Binondo ang nagsisilbi nilang classroom. Ang rolling blackboard na ito, inumpisahan ng ilatag, pati na ang mga libro, notebook, lapis, pangkulay, at tarpaulin na magsisilbi namang upuan ng mga estudyante nila. Araw-araw, 2 oras nagtuturo ang mga guro sa mga street children sa Divisoria. Dapat na take advantage nila na umattend sa mga educational sessions nila kasi malaking bagay talaga na kapag tulad niyan, yung iba hindi out of school youth, hindi nakakapunta ng school. Sa huling tala ng NSO, nasa 6.24 million ang out-of-school youth sa bansa. Ito ang sinusubukang bawasan ng grupo ng Verlani. May pag-asa palagi, di ba? Pag may gusto, may parahan, di ba? Pag ayaw, may dahilan. Yun nga lang kung ang ibang estudyante nila nakikinig at nagsusulat sa pisara, sadyang may mga pasaway pa ring bata. Tulad ng sa regular na eskwelahan, may break time din ang mga bata. Busog na sa kaalaman, busog pa ang tiyan. Edukasyon ay isang pamanang hindi mananakaw ng kahit sino man. At ito ang pamana na pag naibigay natin sa mga anak natin, ay habang buhay nilang ipagpapasalamat sa atin. Isa lang ang pinatunayan ng ating mga mobile teachers sa kwentong ito, na bukod sa tiyaga, ang bawat solusyon sa problema, para-paraan lang. Christina Lazo, News 5. Balitang Hollywood naman tayo ngayon. Naaalala niyo pa po ba sina Posh, Scary, Baby, Sporty at Ginger Spice? Sino bang paborito niyo doon? Sa isa pong pambihirang pagkakataon ay nagkita-kita ulit ang disbanded members ng sikat na grupo noong 1990s na Spice Girls. 12 taon matapos sila maghiwalay, nag-reunion ng Spice Girls para sa launching ng isang musical na nakabase sa mga pinakasikat nilang kanta. Ginanap ito sa hotel kung saan kinuna ng music video ng kanta nila na Wannabe na nag-number 1 sa may 30 bansa. Pinawagatan ng play na Viva Forever na titulo rin ng isa pa nilang kanta. Gaganapin ang musical sa London sa darating na Disyembre. Ito naman ang kakaiba naming video ngayong gabi. Click sa internet ang mga duckling na may kakaiba pong trabaho.
Ang tatlo kasing batang bibe na nakikita nyo tumutulong sa pag-deliver ng sulat sa isang nursing home sa Minnesota. Baby pa raw ng bilhin ni Steve Score ang mga duckling na pinangalanan niyang Peeper and the Pipettes. Mula noon ay sunod-sunod na raw mga ito sa kanya kahit saan siya pumunta. Nakatulong pa raw ang mga duckling para makapag-relax tuwing nakipaglaro sa mga residente. Pero di pala sila. Bukas abangan na iba pang kakaibang videos dito lang po sa Wi-Fi. At yan ang kalating oras sa mga balitang dapat malaman ng bawat Pilipino. Ako si Jovi Francisco. Dahil ang balitang ito tungkol sa iyo at para sa iyo, ako po si Cherry Mercado. Saan man, kailanman kapatid. Ako po si Paolo Medjones at ito ang Pilipinas News. Up next na po ang Anglo at pagkatapos yan live ang Juicy. Magandang umaga.